Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Happy Monday po! Ngayon nga po ay Lunes Santo na at simula na ng Kwaresma kung kaya't simulan din natin ang pagninilay-nilay at pagbabagong buhay. Do good and be good, mga kababayan. Ang weather kaya natin ngayong araw magiging good din? Aba, sabay-sabay nating aalamin yan. Kaya naman live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, kasama niyo po ang inyong weatherman, Harry Bayona. Dito lang yan kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ito po ang Panahon TV. Today is March 25, 2013. Sa parehong araw na ito noong taong 1936, inilabas si dating Pangulong Manuel L. Quezon ang Executive Order No. 23 na nag-prescribe ng technical na descriptions ng ating pambansang watawat. Taglay ng ating watawat ang hugis at sulok ng masonry, ang tatlong bituin na sumisimbolo sa Luzon, Visayas at Mindanao, ang araw na may 8 rays na sumisimbolo naman sa 8 probinsya na nag-aklas laban sa mga Kastila. Yan nga po ang Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Manila, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Kung kaya't ngayong araw kapag nag-flag ceremony kayo sa school o sa opisina, bigyang pugay natin ang ating pambansang watawat at ang ating kasarinlan. Ngayon naman mga kababayan, alamin na natin ang lagay ng panahon. Upang bigyan tayo ng ideya sa mga dapat asahan sa ating weather ngayong Monday, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Connie Dadivas. Good morning, Miss Connie! Yes, good morning din Sir Harry at sa ating mga taga-subaybay. Alright, Miss Connie, first question po for for today. Kasi last week and in fact kagabi po nakaranas tayo ng mga serye ng thunderstorms. Ano nga po bang sanhi nito at patuloy po ba tayong makararanas ng mga thunderstorms? Dahil po sa umiiral ang easterlies, so asahan po natin na medyo mainit pa rin sa bandang umaga at asahan natin na meron tayong tinatawag na localized thunderstorms sa bandang hapon or mga isolated cases ng rain showers. Alright, so Miss Connie, nabanggit niyo po yung easterlies, no? Dahil din po sa easterlies, kaya nakararanas tayo ng thunderstorms, tama po ba? Tama po yun. Alright, ano pa pong maaasahan natin sa pag-iral ng easterlies sa ating bansa? Dahil po itong easterlies or yung wind flow na tinatawag natin easterlies, ito yung hangin na galing sa Pacific Ocean, so meron itong dalang moisture. So dahil sa mainit ang ating temperatura at may dalang moisture ang ating hangin, posible po magkakaroon ng mga pagulan, lalo na po sa bandang hapon. Alright. Miss Connie, nabanggit nyo kanina yung tungkol sa ating temperature kasi ngayon yung panahon na ng tag-init. Ano nga ba yung pinakamataas na temperatura na dapat nating asahan? For last year, nakaabot ang Metro Manila ng maximum temperature na 36.6. So posibleng mas matataasan pa po ito sa susunod na mga araw. Nako, magtataas po yung ating temperatura mga kababayan kung kaya magsuot po tayo ng preskong damit para hindi tayo pawisan ng sobra. Ito po Miss Connie, what to expect for today and for this week's weather? Ano po bang mga dapat nating asahan? Dahil umiiral pa rin po ang easterlies, meron tayong mga pagulan sa may eastern section ng Southern Luzon and Visayas at mas lalo na po may mas malakas mga pag-ulan sa may bandang Northern Luzon, lalong-lalo na po sa Cagayan Valley dahil may umiiral po ngayon na cold front doon sa nabanggit na lugar. So sa Metro Manila naman, mainit pa rin ang temperatura at asahan pa rin natin meron pa rin mga possible mga thunderstorms or localized thunderstorms and rain showers. Alright, ito po Miss Connie, last question po for today. Bilang tag-init na po kasi, ano po ba yung top 5 maximum temperatures na naitala natin kahapon? Kahapon po, as usual, lagi pa rin mainit sa bandang Tugigaraw. Pinakamainit na temperatura kahapon sa Tugigaraw, 36.4. Sumunod naman sa may Cabanatuan, sa Sangli, Cavite yon, Naiya, Port area. Yun ang top 5 na matataas ang mga maximum temperatures. Alright, Miss Connie, last few words na lang mo para sa ating mga kababayan. Given na magiging mataas ang temperatura, dyan nga po sa mga nabanggit na lugar. Ano nga po bang dapat nilang gawin kapag mataas ang temperatura? Umiwas lang po na magpa-araw or lumabas lalo na sa mga bandang tanghali na. Lalo na sa mga 12 to 2, mataas po ang temperatura. Yan ang time ng maximum temperatures natin. So, magdala lagi ng payon, tsaka uminom ng maraming tubig. Alright, well said. Maraming salamat, Miss Connie, and happy Monday sa'yo. Maraming salamat mga kababayan. Nakasama nga po natin si Miss Connie Dadivas ng Pag-asa. Ngayon naman, alamin na natin kung anong oras nga ba sisikat si Haring Araw.
Ang ating sunrise mga kababayan, 5:56 a.m. at ang ating sunset naman ay 6:07 p.m. Ang moonrise natin for 16 p.m., ang moonset naman natin 4:02 a.m. Magiging maliwanag po yan. Meron niyang illumination na 93%. Ang ating high tide, 9:57 a.m., 0.46 meters. At ang low tide naman natin ay 2:13 p.m. na may taas po yan na 0.30 meters. Marami pa tayong dapat malaman sa ating weather kung kaya't dyan ka lang mga kababayan. Huwag kang maglilipat ng channel at magbabalik po ang Panahon TV. Nagbabalik po ang Panahon TV. Ngayon naman mga kababayan, silipin muna natin ang magiging lagay ng temperatura sa buong bansa. Para sa Luzon, magiging mataas po ang temperatura. Diyan po yan sa SBMA. Meron tayong 24 to 34 degrees Celsius at pinakamababa po sa Baguio. Tuloy-tuloy ang maganda at malamig na panahon dyan. Meron tayong 16 to 26 degrees Celsius. Diyan naman po sa Puerto Princesa, mataas din po ang ating temperatura. Meron tayong 25 to 32 degrees Celsius at pinakamababa po sa Tagaytay. Pwedeng mag-horseback riding dahil malamig ang panahon. Meron tayong 21 to 31 degrees Celsius. Diyan naman po sa Visayas, magiging mataas ang temperatura, partikular na sa Metro Cebu. Meron tayong 25 to 32 degrees Celsius at pinakamababa po ang temperatura sa Tacloban, Iloilo at Bacolod na may magkakaparehang 24 to 32 degrees Celsius. At dyan naman po sa Mindanao, magiging mataas ang temperatura sa Zamboanga at dyan din po yan sa Metro Davao. Meron tayong 24 to 32 degrees Celsius at dyan po sa Cagayan de Oro, magiging mababa naman ang ating temperatura. Meron tayong 23 to 32 degrees Celsius. Ngayon naman, alamin din natin ang weather conditions sa selected areas sa ating bansa. Magiging mataas po ang temperatura sa Kalayaan, Palawan. Meron tayong 26 to 31 degrees Celsius. Ganyan din po sa Rojas City, diyan po yan sa Capiz. At mababa naman po sa Calapan, Oriental Mindoro na may 23 to 31 degrees Celsius. Diyan naman po sa Tagbilaran, Bohol, mataas din ang ating temperatura. Meron tayong 25 to 33 degrees Celsius at sa Surigao del Norte, pinakamababa po ang temperatura. Meron tayong 23 to 32 Celsius. Meron din pong ganyang temperatura sa Kidapawan, North Cotabato. At mga kababayan, paano nga ba maiiwasan ang pagkakaroon ng bulate sa mga bata? Sabay-sabay po nating panoorin ang aming mga paalala. Dito lamang po yan sa Sigla. Ang bulate ay isang uri ng parasite na nabubuhay sa mga halaman at sa katawan ng hayop at tao. Sa lupa nanggagaling ang bulate at maaari itong makuha sa paglalaro nito o sa paglalakad ng nakayapa. Ang mga taong may bulate ay kadalasang walang ganang kumain, madaling mapagod at laging sumasakit ang tiyan. Maaari din silang maging malnourished at anemic o may kakulangan sa red blood cells. Upang maagapan ito, magpakonsulta sa doktor at magpareseta ng pampurga. Pero bago inumin ang pampurga, siguraduhin munang wala kang allergy sa gamot. Magkakaepekto ang gamot sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Upang makaiwas sa pagkakaroon ng bulate, ugaliing maghugas ng kamay bago kumain at pagkatapos gumamit ng kubeta. Sanaying may suot na tsinelas o sapatos. At higit sa lahat, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay na kakainin. Siguraduhin ding malinis ang pagkakaluto ng pagkain. Tandaan na ang kalinisan ay susi sa magandang kalusugan. Nagbabalik po ang Panahon TV. Mga kababayan, hindi dapat maging hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng mga pangarap sa buhay. Yan nga ang pinatunayan ni Nicole Sarsha. Halina't kilalanin natin siya dito yan sa Ulat Pangulat.
Ako may tila tinakasan na magandang kapalaran. Ako'y babangon at magiging pag-asa ng ating lupang sinilangan. Sa isang liblib na lugar sa Norzagaray, Bulacan, nakilala namin ang 19 na taong gulang na si Nicole. Pinarangalan siya bilang valedictorian sa Minuyan National High School noong taong 2010 at kumuha ng kursong Computer Engineering sa Polytechnic University of the Philippines sa Maynila. Pero dahil sa kahirapan, pinili muna niyang tumigil sa pag-aaral noong Hunyo ng nakaraang taon. Pagluluto, paghuhugas ng pinggan at pagwawalis. Mga gawaing bahay ang pinagkakaabalahan ni Nicole araw-araw simula nung hindi na siya pumapasok sa eskwela. At sa bawat paglubog ng araw, ginugunita niya ang panahon noong siya'y estudyante pa. Yung high school ako na medyo mahirap po yung naging buhay po namin noon. Pumapasok kami sa school sa magitan ng paglalakad po simula sa bahay namin hanggang sa eskwelahan po. Pagka tag-ulan po, mahirap pong dumaan kasi po dumadaan po kami doon sa may sapa po, may ilog. Apat na taon po ako sa high school, ala po kaming kuryente. Halos manlabo na po yung mga mata namin sa pagsusulat. Kahit po ganun, nakakagawa pa rin naman po kami ng assignment. Pero bagamat puno ng pagsubok ang kanyang pag-aaral, ang natatangi niyang sipag at tiyaga pa rin ang umiral. Ang pinakamahirap na naranasan ko bilang estudyante, siguro yung pumapasok ka ng wala kang pagkain, hindi ka kumakain galing sa bahay. Ganun po. Siyempre po, mahirap po mag-isip po yun, di ba? Lalo po exam, mga periodical test. Nangungutang ako para sa mga anak. Pero binabayaran sila. Yung nga lang, hindi doon sa takdang araw. Puro pakiusap hanggang sa makabayad ako sa kanila. Ganon. Katulad yung pag may kailangan sila, hindi ko maibigay. Kung magkano iabot sa akin ng tatay nila, yun lang talagang binabudget ko mabuti. Binalikan namin ang Minuyan National High School kung saan nagtapos ng secondary level si Nicole. Dito namin nakilala si Teacher Cynthia, ang naging class advisor niya. Alam mo, lagi siya nagna-number 1 sa mga tests. Nagiging number 1 siya sa mga quizzes, sa recitation. Galing din siya. Pero never mo siya nakitaan ng hangin ba sa utak. Ano pa rin siya yung nakatapak yung paa niya sa lupa. At nagbunga na nga ang pagsisikap ni Nicole nang kinilala siya bilang valedictorian. Nakikita niyo ba ang plakang iyon? Mula doon, nilalakad ko patungo rito. Ngunit hindi ko ininda ang pagod at hirap. Hindi lang naman po ang buhay natin. Hindi naman po habang buhay magiging malungkot tayo katulad nga po ng mga naranasan namin pagsubok sa buhay. Yung mga pagsubok sa buhay, hindi natin kailangan indahin yan. Bagkus gawin nating inspirasyon yan para makarating tayo sa gusto nating marating. Kung ang medalya na isasangla lamang, marahil ay nag-aaral pa din ako ngayon. Ngunit hindi dito matutulukan ang aking mga pangarap. Ngayon ang aking unang araw sa trabaho. Panibagong mundo, panibagong hamon, panibagong pag-asa. Hindi naman tayo mabubuhay sa nakaraan. Ito na yung kinabukasan, ito na lang isipin natin. Karugtong ng ating buhay ang mga pagsubok. Ngunit walang imposible para sa isang taong may pangarap tulad ni Nicole.
Ayan nga po mga kababayan, natunghayan po natin ang kwento ng pagpupursigi sa buhay ni Nicole. Sana sa mga katulad niyang nakararanas ng kagipitan sa buhay ay huwag pong mawalan ng pag-asa. Mga kababayan, hindi po hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng inyong mga pangarap sa buhay, kung kaya tuloy lang po ang laban ng buhay. Ngayon naman mga kababayan, silipin naman po natin ang magigilagay ng panahon in the next 3 days. Ayon sa 3-day weather forecast ng Pag-asa, dyan po yan sa Baguio City. Bukod sa malamig ay magiging makulimlim ang panahon dyan simula bukas hanggang sa Thursday. Dyan naman po sa Metro Manila, bukas ay magiging maulan pero pagsapit ng Wednesday at Thursday magiging makulimlim ang ating panahon. Dito naman po sa atin sa Metro Cebu, makulimlim bukas pero pagsapit ng Wednesday at Thursday, mainam na huwag po munang maglaba dahil magiging maulan. Dyan naman po sa Metro Davao, magiging maulan po simula po yan bukas all the way till Thursday, kung kaya't huwag pong kalimutang uminom ng vitamins para hindi sipunin. And last but not the least, dyan po yan sa Zamboanga. Kung walang importanteng lakad, huwag po munang lumabas ng bahay dahil magiging maulan. Simula po yan bukas hanggang sa araw ng Huwebes. Ngayon naman mga kababayan, alamin na natin ang lagay ng panahon sa selected tourist areas sa bansa. Magiging mataas po ang temperatura sa Anilao, Batangas. Meron tayong 24 to 32 degrees Celsius at pinakamababa po ang temperatura sa Banawe Rice Terraces. Meron tayong 14 to 27 degrees Celsius. Magiging mataas din po ang temperatura sa El Nido, Palawan. Meron tayong 25 to 33 degrees Celsius at pinakamababa po sa Camiguin Island na may 23 to 32 degrees Celsius. At mga kababayan, dahil nga ngayon ay Holy Week na, kailan nga po ba ang tamang oras ng fasting para sa kalusugan? Tunghayan po natin ang tamang oras. Sinasabi na ang fasting o ang pansamantalang paglalaktaw ng agahan, pananghalian o hapunan ay isang natural healing therapy na nakabubuti sa kalusugan dahil nagpapatibay ito ng ating immune system at nakatutulong rin ito para ma-detoxify ang ating katawan. May iba't ibang uri nito, gaya ng liquid fasting kung saan walang kinakaing solid foods. Meron ding tinatawag na dry fasting, ang pinakamatinding fasting kung saan ginagawa ito para sa spiritual na dahilan. Ang fasting ay maaaring gawin every other day, 1 meal per day sa loob ng 3 araw. Ngunit hindi lahat ng tao ay maaaring mag-fasting, lalo na ang mga taong may sakit sa puso o may diabetes. Kaya bago ito gawin, dapat magpakonsulta muna sa doktor. Nagbabalik po ang Panahon TV. Ngayon naman mga kababayan, ngayong umaga, mahalagang malaman din natin ang magigilagay na pa ating panahon gamit ang ating Project NOAA. Diyan nga po sa ating Project NOAA, para nga po sa lagay ng temperatura sa buong bansa, makikita po natin sa ating screen mga kababayan, green po yung ating yung buong bansa. Ibig sabihin po, kasi sinasuggest sa ating color scale na kapag green po, maglalaro ang temperatura sa 22 to 26 degrees Celsius. Ayan nga po sa buong bansa, nakikita po natin na maglalaro nga po ang temperatura between 22 to 26 degrees Celsius. Ngayon naman, dumako naman tayo sa lagay ng humidity para sa buong bansa. Nakikita niyo po sa ating
inyong mga screen mga kababayan, no, kulay orange po at kulay dilaw. Ibig sabihin po sa ating color scale, ano, the darker the color orange, the more humid the area. So mapapansin nga po natin, dyan po yan sa may Tubigaraw, magiging humid nga po ang ating ang ating panahon dyan. Ganyan din pong mararanasang panahon, magiging humid yan dyan sa may Bicol region at magiging humid din yan sa may Eastern Visayas, ganun din yan sa may eastern part ng Mindanao. Ngayon naman silipin na rin natin ang chances of rain. Ito po mga kababayan, ang sinasuggest naman sa ating color scale, the darker the color blue, the lesser chances of rain. Makikita nga po natin na sa western part ng ating bansa, dyan po yan sa Western Luzon, yan po sa Western Luzon, at dyan po yan sa may Western Visayas, dark blue nga po ang color dyan. Ibig sabihin po, less chances of rain nga po ang ating mararanasan dyan. At para maging updated sa ating Project NOAA, pwede pong bisitahin ng kanilang website, www.noaa.dost.gov.ph. Ngayon naman silipin na rin natin ang lagay ng panahon sa selected Asian cities. Para sa lagay ng panahon, sa piling lungsod sa Asia, magiging mataas po ang temperatura sa Hong Kong. Meron tayong 19 to 22 degrees Celsius at pinakamababa po sa Seoul, South Korea. Naku, masarap po magsuot ng winter clothes dyan. Meron tayong negative 2 to 7 degrees Celsius. Sa Bangkok, Thailand, magiging mainit po. Meron tayong 27 to 36 degrees Celsius. At paalala po sa mga magbabakasyon sa Hanoi, Vietnam, meron tayong 25 to 28 degrees Celsius. Bahagyang mababa po ang ating panahon dyan. Sa Phnom Penh, Cambodia, magiging mataas ang ating temperatura. Meron tayong 27 to 32 degrees Celsius at pinakamababa po sa Rangoon, Myanmar na merong 20 to 38 degrees Celsius. Ngayon naman mga kababayan, silipin na rin natin ang magiging lagay ng temperatura sa buong mundo. Hatid yan sa atin ng World Meteorological Organization o WMO. Para sa piling lungsod sa mundo, dyan po sa South America, unahin po natin yan, magiging mataas po ang temperatura dyan yan sa Argentina, sa Buenos Aires. Meron tayong 16 to 25 degrees Celsius at pinakamababa po sa Brazil, meron tayong 18 to 27 degrees Celsius. Sa North America naman po, dyan po sa Canada, magiging mataas ang temperatura sa Toronto, Ontario. Meron tayong 1 to 6 degrees Celsius at pinakamababa po sa Edmonton, Alberta. Para sa mga kababayan nating Pilipino na nandyan, isuot pong inyong winter clothes dahil meron tayong negative 14 to negative 2 degrees Celsius. Diyan naman po sa United States of America, sa Los Angeles, California, magiging mataas ang ating temperatura. Meron tayong 13 to 22 degrees Celsius at pinakamababa naman po sa New York City, New York. Meron tayong 0 to 4 degrees Celsius. Diyan naman po sa Europe, lipad naman po tayo dyan. Sa Denmark, Copenhagen, pinakamataas po ang temperatura. Meron tayong negative 6 to negative 4 degrees Celsius. At sa United Kingdom, dyan po yan sa Cardiff, pinakamataas ang temperatura. Meron tayong 0 to 3 degrees Celsius. At pinakamababa naman sa Glasgow, na merong 0 to 4 degrees Celsius. Diyan naman po sa Southern Europe, sa Greece, mataas ang temperatura sa Athens. Meron tayong 11 to 20 degrees Celsius at pinakamababa naman po ang temperatura sa Spain. Diyan po yan sa may syudad ng Madrid. Meron tayong 5 to 12 degrees Celsius. Sa Western Europe naman po, sa Paris, France, mataas ang temperatura. Meron tayong 1 to 8 degrees Celsius at pinakamababa naman po ang temperatura sa Germany. Diyan po yan sa Berlin. Meron tayong negative 8 to negative 1 degrees Celsius. Samantala dito naman sa atin sa Asia, dyan po sa Oman, dyan po sa city ng Muscat, mataas ang temperatura. Meron tayong 21 to 29 degrees Celsius at pinakamababa naman po ang temperatura sa Kuwait. Dyan po yan sa Kuwait City. Meron tayong 17 to 26 degrees Celsius. Samantala, dyan naman sa Saudi Arabia, sa city of Riyadh, mataas ang temperatura. Meron tayong 14 to 28 degrees Celsius. At dyan naman po sa UAE, pinakamababa po ang temperatura sa Abu Dhabi. Meron tayong 18 to 27 degrees Celsius. At dyan naman po sa Australia at New Zealand, magiging mataas po ang temperatura sa Australia. Dyan po sa Melbourne, 15 to 26 degrees Celsius. At dyan naman po sa New Zealand, mababa ang temperatura sa Wellington, Auckland. Meron tayong 16 to 24 degrees Celsius. Mga kababayan, ano nga ba ang storm surge? Panoorin po natin ang napapanahong kaalaman.
Ang storm surge ay ang di pangkaraniwang pagtaas ng alon sa tabing dagat dahil sa malakas na hangin. Ito ay kadalasang nangyayari tuwing may tropical cyclone o bagyo. Maaari itong magdulot ng pagbaha sa mga coastal areas. Tinatayang 160 kilometro ng coastline ang maaaring maapektuhan ng storm surge na sanhi ng karaniwang bagyo. Mas malakas ang bagyo, mas malawak ang maaapektuhan nitong bahagi. Ang bagyong undang sa Pasay, Samar noong Nobyembre ng taong 1984 ang nagdulot ng isa sa mga pinakamapaminsalang storm surge sa bansa. Good morning mga kababayan, nagbabalik po ang Panahon TV. Sa puntong ito, inilabas na nga po ng Pag-asa ang 5 a.m. weather update. At ayon nga po rito, makararanas tayo ng diffuse tail end of a cold front, dyan po yan sa extreme northern Luzon, habang ang easterlies ay iiral yan sa eastern section ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaugnay niyan sa maaasahang lagay ng panahon, dyan po yan sa may Cagayan Valley at sa probinsya ng Aurora at Quezon, asahan po natin ang cloudy skies na may light to moderate rain showers and thunderstorms. At samantala, dito naman sa atin, sa Metro Manila at sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, ang maaasahan natin lagi ng panahon, meron tayong partly cloudy na may isolated rain showers or thunderstorms mostly in the afternoon. Kaya naman mga kababayan, patuloy ang aming paalala, lagi pong bitbitin ang inyong mga payong. Ngayon naman mga kababayan, alam na rin po natin ang ating extremes of temperature. Ang ating extremes of temperature, ang minimum temperature natin ay 23.2 degrees Celsius. Meron po yan, 6 a.m. po. At ang ating maximum naman ay 34.2 degrees Celsius, 3:50 p.m. naman po yan. Ang relative humidity, minimum naman natin 54%, 4 p.m. At ang ating maximum naman ay 98%, 6 a.m. naman po yan. Mga kabayan, dahil nga Holy Week po ngayon, dapat alam po natin ang Holy Week Road Safety Tips. Kung kaya't ito po ang aming mga paalala, panoorin po natin ang Laging Handa. Para siguraduhing ligtas ang inyong pamamasyal ngayong Semana Santa, planuhing mabuti ang ruta ng biyahe. Magbaon ng roadmap para hindi maligaw. Kung gagamit ng pribadong sasakyan, i-check ang brakes, baterya, makina, gulong at gasolina bago bumiyahe. Huwag kalimutan ang spare tire at repair kit kung sakaling masiraan. Kung sasakay naman sa pampublikong sasakyan, mas mainam na umalis ng maaga upang maiwasan ang traffic at pakikipag-unahan sa ibang mga pasahero. Ang pag-iingat sa daan nakasisiguro sa iyong kaligtasan. At mga kababayan, bago po kami magpaalam, nais lamang po kayong abisuhan na simula Monday, Thursday till Black Saturday ay hindi po muna i-ere pansamantala ang ating programa as we observe the Holy Week. Ang Panahon TV ay kaisa ng mga kababayan nating Katoliko sa paggunita ng Kwaresma. And mga kababayan, pwedeng niyo pong i-like ang ating Facebook page, panahon.tv, or you can also follow us on Twitter at Panahon TV. At syempre, welcome din po kayong lahat sa ating website na www.panahon.tv. Pwede niyong isend dyan ang mga katanungan nyo about our weather sa ating Pag-asa Weather Forecasters at ang inyong mga photos ng vacation destinations, weather situation sa inyong mga lugar, o kahit simpleng sunrise o sunset. Basta ba may kinalaman sa ating panahon. Para po yan sa ating weekend edition. Mga kababayan, abangan niyo po kami sa Balitaan, Good Morning Boss at sa Panahon TV Express sa mga susunod na oras. Dito lamang yan sa mas pinalakas na telebisyon ng bayan. At live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, nakasama niyo po ang inyong weatherman, Harry Bayona. Dito lamang po yan kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ito po ang Panahon TV. Happy Monday mga kababayan! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo!